mga ka-diaries! Kamusta po kayo mga ka-diaries? Ayan mga ka-diaries, nandito na naman ako mga ka-diaries at lagi ko kayong namimiss mga ka-diaries, alam mo yun. At yun mga ka-diaries, kamusta naman kayo mga ka-diaries? Kamusta naman yung buhay-buhay natin dyan mga ka-diaries? Alam ko mga ka-diaries na nagsusumikap tayo para mabuhay araw-araw. Nagsusumikap tayo para maiahon yung buhay natin sa kahirapan o yung iba naman gusto na sumaya yung buhay, maging masigla yung buhay, 'di ba? Kaya tuloy nyo lang 'yan mga ka-diaries kasi alam ko nakakatulong 'yun sa atin. Kaya salamat sa inyong mga ka-diaries dahil araw-araw mga ka-diaries natuto tayong lumaban sa buhay. Ayun, eto nga po mga ka-diaries, meron na naman po akong i-share sa inyo ngayong araw na 'tong mga ka-diaries na gusto ko na hindi lang ako yung natututo kundi pati na rin po kayong mga ka-diaries. Kasi nitong mga nakarang araw ulit mga ka-diaries, meron po tayong natutunan at hindi na 'to bago mga ka-diaries, hindi na to bago sa atin. Gusto ko lang po i-share ulit sa inyo mga ka-diaries. Gusto ko lang na maparating sa inyo mga ka-diaries na itong bagay na to, isang bagay na to na hindi to nagiging maganda, hindi nagiging maganda yung epekto natin dito sa bagay na to mga ka-diaries. Ito yung wag nating i-compare yung sarili natin sa iba. Bakit ko to nasabi mga ka-diaries? Kasi pag kinumpare mo yung sarili mo sa iba, ito yung unang reason kung bakit na wag nating i-compare yung sarili natin sa iba. Unang-una, nagiging mayabang tayo. Kasi sa tuwing, di ba, pansin mo mga ka-diaries, minsan kapag kinumpare natin yung sarili sa iba, nagkakaroon tayo ng desire na, mas magiging magaling pa ako dyan, di ba? Hindi lang sa nagiging mayabang ka, kundi dahil mas nakakapanakit ka na rin ng iba, di ba po? Kasi iniisip mo na, naku, mas magaling pa ako dyan, o mas magaling pa si ganito dyan, magaling pa si ganyan-ganyan dyan, kasi mas mahusay yan, wala namang ano yan, wala namang maibubugay yan, puro ganyan-ganyan lang yan. Kasi di ba, ganun mga ka-diaries, nakuha niyo po yung point ko mga ka-diaries na kapag kinumpare natin yung sarili natin sa iba, yung unang negatibong bagay na makukuha natin is nagiging mayabang tayo. Alam nyo na yun mga ka-diaries, na kapag mayabang ka, sinong magugusto sa'yo mga ka-diaries, diba? Wala. Kahit nga si Lord kahit nga ang Panginoon natin, ayaw na maging mayabang ka Kasi kapag naging mayabang ka, binabagsak ka ng Panginoon, diba? Po, yun yung unang bagay mga ka-diaries, kung bakit wag nating i-compare yung sarili natin sa iba kasi nagiging mayabang tayo. Kasi, kumbaga, hindi tayo nakukontento Gusto natin na mas mahigitan sila, gusto natin na mas maging mahusay tayo doon sa iba na kinumpare natin. Kaya, yan yung unang-una kong natutunan mga ka-diaries na wag nating i-compare yung sarili natin sa iba. Kasi dinisenyo tayo ng Panginoon na meron tayong sarili nating kakayahan. May mga kanya-kanya tayong gift na binibigay ng Panginoon, which is maging grateful tayo doon, wag tayong maging mayabang, di ba po? Ayun mga ka-diaries, yun yung unang-unang bagay na kung bakit wag nating i-compare sa iba. Kasi nagiging mayabang tayo kapag kinumpare natin yung sarili natin sa iba. Yung pangalawa naman mga ka-diaries ay masisiraan tayo ng ulo kapag kinumpare natin yung sarili natin sa iba. Bakit ko nasasabing nasisiraan tayo ng ulo? Kasi kakaisip natin na, di ba, minsan may mga bagay na dumating sa atin na napapaganito tayo, buti pa siya binigyan ng ganito, buti pa siya na umaangat na yung buhay niya, samantalang ako, ganito lang ako. Sa tingin mo mga ka-diaries, may nagbibigay ng positive impact yun sa buhay natin. Di ba hindi po? Hindi siya nakakatulong kasi nagiging nega lang tayo, puro tayo, alam mo yun, nalulungkot lang tayo, nagkakaroon lang tayo ng anxiety, nai-stress lang tayo kasi, kumbaga parang sa sobra nating isip na mabuti pa yung iba dyan na nakakaangat, na mabuti pa yung iba dyan na ang galing-galing nila, nakapunta na sila ng ganito, ang dami-dami nilang mga bagay na wala ako, buti pa sila may ganito, ganyan, di ba po parang sa sobrang ganong buti pa sila, ganyan-ganyan, kasi kinumpare mo yung sarili mo sa kanila, nasisiraan ka ng ulo, kasi kumbaga nabobombard ka na ng mga ganong bagay. Kaya yun yung pangalawang negatibong pag-iisip kapag kino-compare natin yung sarili sa iba. Kaya mga ka-diaries, lagi nating tandaan na wag nating i-compare yung sarili natin sa iba. Matuto tayong makontento kung anong meron tayo. Kung wala tayong ganun, i-enhance natin yung sarili natin, di ba po? Wag nating
iparamdam sa sarili natin na we are luck, we are not worth it. Kailangan nating isipin na worth it tayo. Kailangan lang nating hanapin sa sarili natin kung paano mo i-improve yung sarili mo araw-araw without comparing yourself to other. Diba po? Kasi si Lord, create tayo dahil meron tayong may gift tayo na binigay sa atin ng Lord. Hanapin lang natin yun. At i-enhance lang natin yun. Kasi ayaw ng Lord na maging mayabang ka. Ayaw din ng Lord na masiraan ka ng loob. Kasi hindi yun magandang impact bilang isang tao, 'di ba? Sabi nga ng Lord, ayaw ng Lord na maging mayabang ka kasi binabagsakan yan. Lagi lang gusto ng Panginoon is magpapakumbaba tayo lagi, 'di ba po? Ayaw din ng Lord na, ayaw naman ng Lord na magiging negative thinker tayo eh. At hindi tayo kino-compare ng Lord sa iba. Kasi mahal tayo, pare-parehas tayong, pantay-pantay tayo na minahal ng Panginoon. Kaya, yun lang mga ka-diaries, may i-share ko lang sa inyo kasi ditong mga nakaraang araw kasi kumbaga parang doon ako napunta sa parang nasiraan ako ng ulo. Joke lang. Hindi naman literally ha, kasi normal pa naman ako. Ramdam ko pa naman mga kadayar. Yung lang mga kadayars, pinapatawa ko lang kayo. Kasi meron kasi akong naranasan sa buhay ko na, alam mo yun na, ito sa field ko, may nagsabi sa akin na, ikaw, 8 years or 12 years ka lang sa industry to, marami ka pang kakaining bigas. Samantalang siya daw, mga 20 plus years na, alam na daw niya lahat. Kaya, nung mga time na yun na sinabihan niya akong ganun, syempre nalungkot ako kasi para bang, ano pa bang kulang sa akin, di ba? Kaya ano pa bang kailangan kong gawin? Bakit ganun? May mga ganung tao talaga na nangungumpare, di ba? Kaya parang ikaw din, nalulungkot ka din kasi kumbaga parang you are not worth it, di ba? Parang you are luck, di ba? Pero hindi pala dapat ganun kasi tinuturuan tayo ng Panginoon kung paano tayo makontento, kung paano natin i-enhance yung sarili natin. Kaya nga nandyan si Lord kasi pinupuno niya tayo kapag, ayun, pinagpipray ko lang yung mga bagay na yun at unti-unti may mga ini-enlighten si Lord sa atin na ano bang dapat mong gawin anak, 'di ba? Na maging wag kang malungkot, alamin mo kung paano ka sumaya, 'di ba? Yung mga ganung bagay without comparing yourself na hindi mo na mamalayan na nag-grow ka na pala kasi mas piliin pa rin nating maging mabuti mga ka-diaries kasi kapag mabuti yung ginawa mo, mabuti din yung babalik sa iyo. Pero pag masama yung ginawa mo, masama din yung babalik sa iyo. Tandaan niyo yan mga ka-diaries. Kaya yun lang mga ka-diaries ang ating pag-uusapan ngayong araw na to. Sana na may napupulot po kayong aral sa video vlog ko na to at kung wala man mag-comment po kayo mga ka-diaries kung ano po yung masasabi nyo para naman po, 'di ba? Alam ko din kung ano yung i-improve ko sa sarili ko mga ka-diaries at salamat sa inyo palagi mga ka-diaries na nagsusubaybay sa mga video vlog ko kahit hindi naman ganun kaganda. hindi mga ka-diaries, salamat po talaga sa inyo kasi sobrang napakapalad ko dahil nakilala ko kayong mga ka-diaries na meron pala tayong ganito na may gift pala si Lord na binibigay sa atin na ganito at ini-enhance ko lang din to araw-araw kasi ayoko naman na matenga lang to kasi pwede naman nating i-enhance lagi, 'di ba? Kung anong meron tayo, kailangan matuto din tayo, 'di ba po? Kailangan din nating hindi lang tayo nagiging ganito kundi i-enhance natin lagi yung sarili natin araw-araw. Baga magiging better person tayo, wag nating piliin yung mga worst thing kundi magiging best tayo. Show our best, not the worst, di ba po? Kasi gano'n naman po talaga. Kasi gusto ng Lord na magiging mabuti ka. Gusto ng Lord na sundin mo siya, yung kalooban niya. Pasensya na mga ka-diaries kung ganito ako magsalita. Kasi talagang ako na-appreciate ko lang si Lord lagi sa buhay ko. Kasi biruin mo kung ano yung mga ginagawa niya sa buhay ko hanggang ngayon. Dati ganito ako, pero ngayon ganito na ako. Ganito pa rin. Hindi niya ako naintindihan, pero balang araw soon, kapag nakilala niyo siya, talagang sobrang ang sarap sa feeling, 'di ba, na maglingkod din sa Panginoon at ang sarap din sa feeling na unti-unti hinahanap mo na yung direksyon ng buhay mo. Unti-unti na gusto mo na magkaroon ka ng mga goals sa buhay na maging positive ka lang, na look for the bright side, na don't compare yourself to others kasi it's very good to your health condition, your mentality, everything mga ka-diaries talagang magsisimula yan sa'yo kung paano ka gustong maging sumaya, kung paano magiging ma-empower yung sarili mo. Yun, ang ginagawa ko lang mga ka-diaries is yan, unang-una sa lahat, kay Lord ako nakadepende.
Pangalawa, syempre, nagle-learn ako, nagbabasa-basa ng mga books na nakaka-enlighten sa atin, yung nagsa-self-growth. At ito, pinapractice ko din yung communication skills ko. Kasi, syempre, kailangan natin to para malay mo, dumating yung araw na may mga opportunity, diba? This is also an opportunity for you to become a better person. Kasi hindi pwedeng na ikaw lang, dapat mag-share ka rin, mag-spread ka din ng magandang vibes sa lahat. Hindi yung puro tayo mga katsikahan or whatever is that. Kasi hindi maganda yung nag-i-inject tayo ng negativity sa kapwa natin. Share positivity lang po tayo lagi mga ka-diaries. Kaya salamat mga ka-diaries! Thank you so much for watching and thank you so much for your time to watch this video. Thank you mga ka-diaries!